Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Malipayon ako kay milabay na sad ang inadlaw ang sinimana unya nakakatunta sa milabay nato nga mga leksyon mahitungod sa pagpili ug paghimo og mga maimbutang. Ang gimbutan sa Ginoo nga ang iyang mga katawhan makakat-on nga ila gyud nga pagahimuon unsay maayo. Kay ang mga panalangin kalakip kana mga kaigsuonan sa kabubut-on sa atong Ginoo sa pagkamatinumanon. Apan karon magasugod ta og bag-o nga leksyon. Malipayon ko nga maghatag kaninyo og bag-o nga leksyon mahitungod ni sa mga sambingay kon parable. Ang sambingay kon parabolo usa ni ka sugilanong yutan-on makakitabo dinhi sa kalibutan. Apan ang kahulugan niini mga langitnon. Therefore, a parable is an earthly story with heavenly or divine meanings. Mao na ang ato nga tun-an karon. Awahagon ko kamo sa pag-abli sa inyong mabiblaya sa Book of Matthew, chapter 20. Unahon na kog basa ang unang tulo ka mga bersikulo. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, tun-an nato karon ang sambingay mahitungod sa mga nagtrabaho. The parable of the laborers. Matabo dinhi og ang sitwasyon dinhi nga ang atong Ginoong Kristo sa pagtudlo niya sa mga katawhan naggamit sa usa ka tag-iya og kaparasan og nangita siya og mga trabahador. Og kaniadto ang sitwasyon walay agency. Kaniadto walay kumpanya, wa pay mga companies nga aduna sila'y kaugalingong HR department na bang human resource department nga mao'y in charge nga mao ang mag-hire mangita og mga trabahante walay ingon ni ana. Apan kaniadto ang mga taong way trabaho adto magpundo sa marketplace. Pwede ni nga mo inguntag may tabo didto magtigom mga tao mamalit, mobaligya sa ilang abot, but they call it the marketplace. Ug usa ka adlaw niya na ang tag-iya sa kaparasan mao na iyang gihimo suma ni sa sambingay. Sa yos buntag way oras gibutang unya nakakita siya didto mga tao naglingkod mao na himuon sa mga tao kaniadto maglingkod, maghulat og mo hire kanila. Karon lahi man kinahanglan kag trabaho, mangita ka sa mga advertisement. O kaha moadto ka sa mga kumpanya, submit ka sa imong resume. Og didto siya sa palengke, ingon nako nga palengke, mas madali nato masabtan. Og nakakita siya didto mga tawo naglingkod, way ginahimo, ay pasabot niya na gahulat og mga taong musuhol nila para sa trabaho. Og pipila sa ila iyang gisuhulan, iyang gikuha nga mo trabaho. So there were people who were hired. Ang sabot niya na kanang 1 penny or a penny a day, ang iyang pasabot niya na ang suhulan sa adlaw mao ang iyaha nga pagabayran. Og sugod anang orasa, ang trabaho moto'y sabot 1 penny. Dili po nako makwenta karon ang 1 penny pero ni ako'y idea. Kung kaniadto ang suhulan 1 penny a day, usa man gyud ni ka silver coin. Ang ipasabot niini nga ang suhulan kaniadto sa usa ka adlaw mao na equivalent sa 1 penny. Ako karong i-convert sa suhulan dinhi sa Davao ang mga kumpanya basta dili agricultural. Unya nagbaton og
napulo o 11 ka mga trabahante o kapin pa ni ana, may suhulan nga 442 pesos per day. So diha nako ibase ha nga ang 1 penny a day or the wage for a day nasama dinhi sa ato butanta 442. Nagtrabaho na tong mga unang grupo. Nibalik siya. Tanaw nato dinhi sa verse 3. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Ang natabo din karon mga kaigsuunan, nagkulang ang iyang sinuhulang magtrabaho sa iyang kaparasan. Tungod ni ana, nibalik siya. Third hour. Niadtong panahona, ang sugod sa ilang oras, ang first hour mo ng 6 to 7 o'clock. 7 to 8 o'clock, second hour na. 8 o'clock to 9 o'clock mo na third hour. Sa ato ba, kung sukdon nato ni, parang litan mo yung sa third hour, naa sa alas 9. Okay. Lain-lain man gud ang ilahang sukod sa oras. Pero para natin idea, nanarbaho ng uban, sinuhulan na, hired na, nibalik siya, nakakita gihapon mga taong nagkinalag trabaho, iya pong gisulan, iya pong gi-hire. Na to sa third hour. Ingon siya, muhatag gihapon ko. Unsay angay, 1 penny a day. Muna isabot, og niuyon gihapon sila. Nibalik pa gihapon siya. Look at verse 5. Basahon nako mga kaigsunan. Nagaingon. And he went out about the 6th and 9th hour and did likewise. Nibalik siya sa 6th hour. Naanas bandang alas 12. Nibalik siya sa 9th hour. Naana sa bandang alas 2 hangtod alas 3 na. Mao gihapon. Suhulan ta mo, trabaho mo dito, unya unsay angay ihatag nako ninyo. Karon, nibalik pa gyud siya sa 11th hour. Oy na, ananas lampas sa alas 5. Kung mao na, mag alas 6 na. Kasagaran, magundang sila og trabaho, inig kangit-ngit na. Sa ato pa, ang na-hire sa 6th hour, 9th hour, na pag 11th hour, mubo ang oras kaysa na trabaho ni adtong mga na-hire o nasuhulan nga nagsugod pagid sila alas 7. Naigikuha alas 12 na, naigikuha alas 3 na, napag 11th hour mo alas 5 na. Pilan lang ka oras na bilin, usa na lang o kapin na lang, mungit-ngit na. Karon abot na ang tingsweldo. Excited ba mo kung tingsweldo na? Excited yun ta kay ang paghago nato kung pananglitan suhulan ni malipay tang mukaon sa atong hinaguan. Kani adto mga kaigsuunan dili ni pitsa 15 bulan. Dili ni pitsa 30 sa bulan o katapusan. Kung mo trabaho ka karon kasagaran ni kahapon ikaw mas trabaho. Suhol na sweldo na. Sa verse 8 mga kaigsuunan nagaingon, So when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. Niya na mga kaigsuunan, sweldo na. Ingon ang tag-iya, panawagan na, naman siya mga sinaligan po. Panawagan na. Ang unang nangabot, ang unang natagaan, kadtong katapusan nga gisuhulan, kadtong na-hire buntag pa, nauli. Wa po ko kay ba? May mong layo ilang assignment o mas kusgan pa o lagsik pagkalawasan tong na-hire sa 11th hour. Pero sila'y unang nahatagan. Sila'y una tingali sa linya. Gihatagan sila mahitungod sa kasabutan nga ang inadlaw mauni. 442 ang Davao. Ug mo na itong gamiton ha. Gihatagan sila sa maong suhol. 442.
Karon tung mga nagsunod, naglaom sila nga tungod kay 442 ang gihatag didto sa 11th hour ng nahayr, mas dagko gining ato. Ingon tong mga nahayr alas 12, mas dagko pag yung amo. Ingon tong una nga na kontak nahayr, mas dako pag gining amo kay sugod pa ni ganang buntag. Paghatag sa ila dinhi karon, parihas lang. All right. I'll read again from the scriptures. Matthew chapter 20 verse 10 nagaingon. And when the first came, they supposed that they should have received more. And they likewise received every man a penny. Ang ilang una-una, kay kadtong mga bag-uhay lang nga nakontak, mugbo rag oras sa trabaho, nakadawat man og 1 penny a day. Ang ilang una-una, masayo man ta, mas dako ni. Apan paghatag sa ilaha, maumang gihapon. Og verse 11, nagbagut-but sila mga kaigsunan. Basahon ako. And when they received it, they murmured against the good man of the house, saying, This last have brought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Mga kaigsunan, din nila, reklamo na. Ingon silang bagutbot, kining mga naulihi, kining mga usalang kauras ang ilang trabaho, nakadawat sila pariha sa amo. Kami mo'y nabulad sa init, kami mo'y naghago. Parihas gyapon ang among nadawat. Kapin mi 6 ka oras, ang uban niyon kapin mi 8 ka oras, ang uban kapin mi 10 ka oras. Daghang nagbagutbot. Mga kaigsunan, ang sambingay, sugilanon ni ngayutanon, apan aduna kini langit nung kahulugan. Kung matabo ni sa atong kinabuhi, unya maapsan ta sa kinaiya, nga moingon selfishness. Pwede tang makaingon unfair. Apan mga kaigsunan, ang kahulugan nining tanan, mao ang pagtanyag sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Una nako dugangan, tiwason nako og basa unsa ang gitubag sa tag-iya. O kaha kadtong iyahang sinaligan, kadtong steward. Verse 13. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine ace, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Ingon ang tinugyanan, ingon ang tag-iya, isa higala, nagsabot ta. Ingon ini ang atong sabot mo, trabaho ka sa kadlaw, hatagan ta ka og mao ni nga suhulan. Karon ihatag nako sa imo ang akong gisaad sa imo. Dautan ba? Unfair ba? Mga kaigsunan sa kinabuhi, daghang matawag nato nga unfair. Apan balikon nako ang leksyon. Mauni ang yutan-on nga sugilanon nga magdala og langitnon nga leksyon. Kung ang Dios nagatanyag og kaluwasan, mahimong ang uban diha pa sa ilang pagkabata nabatunan la ang kaluwasan. Kaluwasan nga way katapusan. Ang uban naa sa ilang pagkabatan-on. Ang nabatunan lang kaluwasan, kaluwasan nga way katapusan. Ang uban nabatunan nila ang kaluwasan, naanas panahon nga hapit na intaon sila mamatay. Kaluwasan gyapon ang way katapusan. Hain ang unfair diha nga area. Di ta angay magbagot-bot. Kung buot sabton, angay pata magpasalamat sa Ginoo tungod kay siya sa iyang pagkadiyos sa gugma, naghatag og tsansa kanimo. O tingali sa imong higala, o tingali sa imong paryente, nga dugay nakasabot
apan sa gihapon unsa man nga edad sa iyang kinabuhi nga nakasabot sa kamatuoran, naghinulsol sa iyang kasalanan, midawat kay Ginoong Kristo. Sa gihapon ang Dios nga napuno sa gugma maayo gihapon nga mihatag sa kada usa sa iyang saad nga kinabuhing walay katapusan. In our fleshly life, the story may seem like unfair. But in the true story of salvation, a man may receive that salvation when he was a young man. It is fair to have that eternal life. A man might receive that gift of salvation when he was in the middle age of his life. It is still fair to have eternal life. A man in his senior years, didto pa lang yun niya nadawat ang gitanyag nga kaluwasan. Sa gihapon, walay katapusan nga kaluwasan gihatag sa Ginoo. Patas gihapon. Tungod kay ang tao nga dili mo ila kay Ginoong Hesukristo, bisan pa og siya moingon nga wa mangko kadungog dunay nagwali, wala mangko nakatagbog mo wali o mo Bible study nako. Dili sab siya makapangatarungan. Basta nga nakadawat kinabuhing dayon ang modumili impyerno. The Bible says, they are without excuse. Kay ang Dios nagtanyag sa iwag nga dalas kabuhatan. The creation will tell us about God and His Son, Jesus Christ. Sunod, may konsyensya ang tao. Actually, mauna ng conscience. The light of the conscience, the light of creation. Ang konsyensya, bisan ang tao kabati. Nga doon ay manunubos nga si Jesus. Ang iyang pagkatao, sa iyang konsyensya, mangita siya ginatawag higher being. Unya iyang simbahon. Ingunan ang tao. That's the light of conscience. Apan ang pinaka-importante, the light of Christ. Pinagi kay Kristo, diha ang pinakaklarong pagpadayag mahitungod sa pagkadiyos. Ug ang tao walay excuse. Tungod niya na, ang maong sambingay mutudlo sa ato. Ang Ginoo dili unfair. God is fair, God is love, God is God of justice. Hinaot pa nga kini nga leksyon makahatag nato og pagpahinumdom nga ang pamaagi sa Dios kaangayan, sunda ang iyang kabubuton. Way makawang makaayo nganha nimo. Sunod nato nga panagkita, magisgot na sabta og lain nga sambingay apan ang atong handom makakat-unta sa pagpanudlo ni Ginoong Hesukristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan, to God be the glory and shalom.